our channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang 10 assets na nagpapayaman sa mga Pilipino. Ang mga asset ay nagbibigay ng pera sa iyong bulsa, habang ang mga liability ay kumukonsumo ng iyong pera. Mas maraming asset kang mayroon na kumikita para sa iyo, mas yumayaman ka. Ito ang pangunahing prinsipyo ng pagiging mayaman. Ngayon, narito ang 10 assets na nagpapayaman sa mga tao. Kaya welcome sa Cards at Iba Pa, kung saan natututo tayo makinabang mula sa mga credit cards at personal finance. Number 1, pera sa bangko. Simulan natin sa pera. Ang pera na nakadeposito sa iyong bank account ay kumikita ng interes. Simple lang, di ba? Ang downside lang ay mababa ang interes na binabayad ng mga bangko ngayon at hindi ito nakakasabay sa inflation. Pero ang pera ay isang priority pa rin. Halimbawa, ang Apple, isang kumpanya ay mayroong higit sa 8 trillion na cash reserves. Bakit? Dahil ang cash ay nagbibigay ng likwidad at kakayahang kumuha ng oportunidad. Kaya kahit may pera ka na, maaari ka pang makinabang sa mga cash deals kung saan mas mataas ang kita. Halimbawa, sa peer-to-peer lending, maaari kang kumita ng hanggang 15-20% na interes kumpara sa mababang interes ng mga bangko. Number 2, real estate. Malaking bagay ang real estate. Bakit? Dalawang dahilan. Una, ang renta, na tumutulong sa iyong magkaroon ng steady income kada buwan. Pangalawa, ang appreciation o paglaki ng halaga ng lupa. Kung may property kang pauupahan sa Metro Manila, maaari kang kumita ng 10,000 pesos hanggang 50,000 pesos buwan-buwan. Depende sa location. Kung may lupa ka naman sa mga probinsya, maaari pa itong tumaas ang halaga dahil sa urbanisasyon. Ang bahay na tinitirahan mo, bagamat mahalaga, ay hindi asset kundi liability dahil gumagastos ka dito at hindi ito kumikita. Number 3, bonds. Ang bonds ay isang uri ng investment na inaalok ng gobyerno o mga kumpanya kapag kailangan nila ng pera. Ang mga bonds ay kadalasang may interest rate na 3% kada taon at ito ay relatively safe na investment. Halimbawa, ang Philippine government bonds ay maaaring magbigay ng maliit na kita pero mas mababa ang risk. Kung may 100,000 pesos ka na pinapasok sa bonds, kikita ka ng 3,000 pesos bawat taon. Number 4, stocks. Ang stocks ay pag-aari mo ng isang bahagi ng kumpanya. Kung bumili ka ng shares ng isang kumpanya, may bahagi ka sa kita nila. Halimbawa, kung bumili ka ng 50,000 pesos na stocks ng isang malaking kumpanya tulad ng SM Investments, maaari mong asahan na tataas ang halaga nito sa paglipas ng panahon. Kung tumaas ng 10% ang value ng iyong shares, kikita ka ng 5,000 pesos. Number 5, mutual funds at index funds. Kung hindi mo nais bumili ng stocks ng isang kumpanya lamang, ang mutual at index funds ay isang magandang alternatibo. Ito ay isang koleksyon ng stocks mula sa iba't ibang kumpanya na nagbibigay sa iyo ng mas maraming pagkakataon at proteksyon mula sa mga risk. Halimbawa, mag-invest ka sa isang index fund na nakasunod sa Philippine Stock Exchange Index, PSEI, magkakaroon ka ng exposure sa mga pinakamahusay na kumpanya sa Pilipinas. Number 6, equipment. Ang mga kagamitan na tumutulong sa iyo upang kumita ng pera ay tinatawag na assets. Kung ikaw ay negosyante, ang mga kagamitan mo tulad ng computer, printer, o kahit ang sasakyan mong ginagamit sa delivery ay mga asset. Halimbawa, kung nag-ooperate ka ng isang maliit na food business at bumili ka ng bagong oven na nagkakahalaga ng 30,000 pesos, magiging asset ito dahil makakatulong ito sa iyong negosyo. Number 7, patents. Kung ikaw ay may naimbentong produkto, maaaring ipatent mo ito upang maprotektahan ng iyong intellectual property. Isang magandang halimbawa ng patent na nagpayaman sa isang inventor ay ang paggawa ng self-watering plant pot. Kung ikaw ang may-ari ng patent ng produktong ito at binibili ito ng ibang kumpanya, kikita ka mula sa royalties. Ang isang patent ay maaaring magdala ng milyon-milyong piso, tulad ng nangyari sa mga popular na toys na ipinagbibili sa mga mall. Number 8, trademarks. Ang trademarks ay nagpoprotekta sa pangalan o logo ng iyong brand. Kung ikaw ay may isang sikat na logo o pangalan ng brand, maaari mo itong i-license sa ibang negosyo para magamit nila. O kikita ka mula dito. Isang halimbawa ay ang catchphrase ni Michael Buffer, "Let's get ready to rumble," na nagbigay sa kanya ng 20 million mula sa mga commercial uses ng catchphrase na yun. Number 9, branded goodwill. Ang branded goodwill ay may mga intangible assets. Ang brand ay kung paano kilala ang isang kumpanya. Itang goodwill ay ang reputasyon nito sa mga tao. Halimbawa, ang brand ng SM o Jollibee ay napakalakas. Kaya't kahit na may mga katanungan minsan tungkol sa quality ng kanilang serbisyo, ang goodwill nila ay tumutulong upang mapanatili ang loyal customers. Number 10, mga tao.
Hindi mo makikita agad ang halaga ng mga tao sa negosyo pero malaki ang epekto nila sa tagumpay. Ang mga tao sa iyong kumpanya tulad ng magaling na manager o sales staff ay isang asset. Ang tamang tao sa tamang posisyon ay makakatulong sa negosyo na maging matagumpay at magpatuloy sa pag-unlad. Halimbawa, si Juan, ang head ng marketing sa isang kumpanya, ay nakapag-push ng sales na 10 million sa loob ng isang taon dahil sa kanyang strategic ideas. At ayan mga cards ang 10 asset na nagpapayaman sa ating mga tao. Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa cards at iba pa para sa iba pang amazing content. Kita-kits sa susunod!